Ito po yung topic natin. We believe that all men everywhere are lost and face the judgment of God, that Jesus Christ is the only way of salvation, and that for the salvation of lost and sinful man, repentance of sin and faith in Jesus Christ results in regeneration by the Holy Spirit. So dito po sa we believe that all men everywhere are lost and face the judgment of God. Ito po yung Tagalog niya. Naniniwala tayo na lahat ng tao ay nagkasala at haharap sa pagbubuong Diyos. So haharap daw po tayo sa pagbubuong Diyos dahil daw po sa ating mga pagkakasala. And napahiwalay tayo sa Panginoon dahil sa kasalanan. Walang pwedeng magyabang na perfect ako o mabait ako, kaya okay na ako. Ipinapakita nito na spiritual lost tayo, hindi natin kaya iligtas ang ating sarili at kailangan natin ang awa at tulong ng Panginoon. At may tanong po pala ko, bakit hindi po natin pwedeng baliwalain ang kasalanan? Bantay mo sa kanila. Opo. Ang sagot po doon is, kapag po tayo nakagawa po tayo ng kasalanan, mas lalo po tayong napapalayo po sa Panginoon kapag paulit-ulit po tayo nagkakaroon po ng kasalanan. Tapos, kapag nagkaroon po tayo ng kasalanan, wala po tayo, yung puso po natin is hindi po malinis po. And kapag po hindi po malinis po yung puso natin, hindi po natin agad na ano po yung isang bagay na tulad po nung pag nagkaroon po tayo ng pride na discuss po ni Vivian kagabi po na kapag nagkaroon po tayo ng pride, pagkakasala din po yun na yung pride po kasi nagkukos po yun ng paglayo po natin sa and dito po sa Jesus Christ is the only way of salvation. Sa Tagalog po, si Jesus lang ang daan ng kaligtasan. So, dito po, malinaw po yung sinasabi ko na si Jesus lang ang only way. Hindi po yung one of the ways, kundi the only way po. Hindi po tayo naligtas dahil mabait tayo, or mabuti yung puso natin, or marami tayong nagawang good works. Kahit gano'n po tayo magaling, or hindi po sapat yun para burahin ang ating mga kasalanan. Si Jesus lang po ang tamang daan kasi po, siya po ang namuhay na walang kasalanan, siya ang namatay para sa mga kasalanan po natin, and siya po ang muling nabuhay para po iligtas po tayo. Tulad na lang po ng sinasabi po sa John 14:6. Sinasabi po doon na si Jesus lang po yung way po natin para po makapunta po tayo sa taas and sa langit po, and sinasabi po doon na siya lang po yung way natin para po makapunta po sa langit, and sinasabi din po doon na kapag po hindi natin tinulong po si Jesus Christ, hindi po tayo makakapunta po sa langit. Hindi po tayo makakapunta po sa langit. And sa Acts 4:12,
po linaan. Pwede pong mabasa po ng Sa kanya, sa kanya lamang natagpuan ang kaligtasan sa pagsakura ng pangalan sa buong daigdig na binigay ng Diyos sa mga tao upang tayo maligtas. Sinasabi po doon na si Jesus Christ lang po yung only way po natin po sa mga kasalanan, para po malinis po tayo sa mga kasalanan, and wala din po ibang pangalan po na makakapagligtas po sa atin sa mga kasalanan po na ginawa po natin. And yung repentance of sin and faith in Jesus Christ is halal. Pagsisisi sa kasalanan at pananampalataya kay Jesus. Yung doon po yun, sinasabi po doon na kung paano po tayo malinis. Pero ipapaliwanag po muna ni Ate Athena po yung repentance and yung faith. Repentance. Sa Tagalog, pagsisisi. Hindi lang sorry Lord, mas malalim pa, inaamin mo, nagkasala ka, tinatanggihan mo yung mali, gusto mo magbago, pinipili mo si God kaysa sa kasalanan. So, ito po yung totoong pagbabago ng puso, hindi lang po yung pag nag-honorin po tayo na nagsasalita po, yung hindi po natin yung pakitang tao lang po. Yun po siya. Faith in Jesus. Sa Tagalog, pananampalataya. Pananampalataya kay Jesus. Ibig buong tiwalang inaasa mo kay Jesus ang kaligtasan mo. Naniniwala tayo na sapat ang ginawa niya sa cross. Hindi tayo umaasa sa kabaitan o effort natin para maligtas. Ang pagsisisi at pananampalataya ay magkasama. Iiwanan ang kasalanan, lalapit kay Jesus. So, dun po sa sinabi po ni Ate Athena po na iiwanan po natin yung mga kasalanan po natin dito po sa lupa at lalapit po tayo kay Jesus para po maligtas po tayo sa kasalanan at makapasok po tayo sa kalangitan. And yung pang-apat po is result in regeneration by the Holy Spirit. So, ang Tagalog po nito is nagbubunga ito ng bagong buhay mula sa banal na Espiritu. Kapag totoong nagsisi na po tayo at nagtiwala kay Jesus, may mangyayari sa loob po natin na ito po ang tinatawag na regeneration or born again. Hindi lang po ito basta religion, kundi pagbabago po ng ating puso. So, binabago na po tayo doon ng Holy Spirit. And ang Holy Spirit ang nagbibigay ng bagong puso, nagbabago ng ating ugali at desires. Nagbibigay ng desires na sundin si God. Tumutulong din po para lumakad sa bagong buhay or sa tamang daan po. Ito po ay hindi kayang gawin ng tao ng mag-isa at ito po ay supernatural work ng Holy Spirit. And dito po, yung ano ko lang po is, lahat tayo ay nagkasala at haharap kay God. Si Jesus ang tamang way para maligtas. Para maligtas, kailangan magsisi at magtiwala kay Jesus. Kapag ginawa po natin yun, babaguhin po tayo ng Holy Spirit at magkakaroon
tayo ng bagong buhay. In short po, lost po tayo at ang tanging Savior po natin is si Jesus Christ, and magre-repent po tayo at maniniwala at ang Holy Spirit po ang babago po sa atin. And meron pa po pala, yung mga verses po pala na yon, yung Luke 24 to 24, 47 to 46, ay 46 to 47. Sinabi niya sa kanila, ito ang nakasulat, kailangan magdusa at namatay ang Christ at mabubuhay siya uli pagkatapos ng 3 araw. Sa pangalan niya, itipreach ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa lahat ng bansa simula sa Jerusalem. So dun po, ipinagutos po ni Jesus na ipangaral or ipalaganan po sa lahat ang pagsisisi at kapatawaran ng kasalanan. Sa John 14, and yung 2 Corinthians 5:10 to 11 po pala. 2 Corinthians 5:10 and 5:10. 5:10. Second na. Sapagkat haharap tayong lahat kay Kristo para sa huli. Tatanggapin ng bawat isa ang nararapat na kabayaran sa kanyang mga ginawa. Mabuti man o masama, nang nabubuhay pa siya sa kanya. 11. Tama. Kaya nga, dahil may takot kami sa Panginoon, ginagawa namin ang lahat para mahikayat ang mga tao na manambalik sa Kanya. Alam ng Diyos ang tunay namin pagkatao at umaasa akong alam din ninyo. So, sinasabi po doon na ang lahat po ng tao ay haharap po sa hukuman at mananagot po tayo sa mga pagkakasalaman po or hindi po or maganda po natin ginawa. Doon po susukatin po yung doon po susukatin po yung magiging kaparusahan po natin. And sa Ephesians 1 verse 7 po, Sinacrifice ni Christ ang dugo at buhay niya para iligtas tayo. Ibig sabihin, pinatawad na ang mga kasalanan natin. Grabe, sobrang bait ng Diyos. so doon po, nagpapakita po na tinubos tayo sa ating mga kasalanan ni Jesus sa pamamagitan niya at nakikita sa verse po na yun ang pag-ibig sa atin ni Jesus Christ. And sa Titus 3, 4 to 7, Titus, ano lang po? Titus 3, ano po? 4 to 7. 4 to 7. Kasi may tao nagtayo sa bawat bahay. Pero ang Diyos ang nagtayo ng lahat. 5. Bilang servant, tapat na nagsilbi si Moises sa pamilya ng Diyos. At sinabi niya ang mga bagay na sasabihin ng Diyos sa future. 6. Pero si Christ ang tapat na anak at pinagkatiwalaan sa Kanya ang buong pamilya ng Diyos. Tayo yung pamilya, yung kung hindi tayo susukat, hindi tayo mawalan ng Diyos. Sa verse po na yun, ang sinasabi po doon na ang kaligtasan ay dahil sa awa ng Diyos at sa bagong buhay na ibinigay ng